Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may Naik, Cavite pa rin, no? Ito naman yung isa pang ginagawang tatlong palapag na pabayan ng gobyerno dito, yung South Sabana naman. So ito yung nakaharap tayo sa may main road ng Naik, ito sa kabila, no? So tanaw siya magmula dito sa main road na yan, papunta din dito siyempre sa may malawak na lupain, palayan din ata ito. No, Naik yung bird din sa sa pabahay din ng gobyerno. So ito yung South Sabana, itong likod. Ilipat natin yung camera natin at para makita natin ng malapitan, mai-zoom natin no yung video natin dito sa mga pabahay na to. Pupunta rin tayo doon sa kabilang side sa may main entrance. So kung nakikita niyo yung parang wheels na yan, ewan ko nakikita niyo sa video. Nandoon yung entrance niya. Gusto ko lang kunan yung kabilang side nito kung ano na yung development. So far, so good naman. Tuloy-tuloy nang ginagawa. Meron na ring mga poste ng Meralco ng kuryente, no? At may video naman na din tayo dyan na inalaw din tayo nung contractor na si Sir Arbisenia na makita natin na malapitan yung proseso ng paggawa nila ng pabahay nito and then yung mga materials din. So, masasabi ko talagang napaka-bait at napaka-transparent talaga. Wala akong ibang masabi sa kanya kundi talagang ganun kasi imagine niyo pinayagan nila tayong makita natin ng mga malapitan yung sitwasyon, yung actual no, na paggawa at yung mga materialis na ginamit nila sa paggagawa ng pabahay ng gobyerno ito. So yun, napaka very transparent niya. Ayun lang talaga masasabi ko. Pinakikita niya sa atin yung paano nila ginawa itong pabahay na ito. Okay, lipat natin na yung camera natin. So ayan yung lugar. Bali, 4 na building na itong ginagawa nila. So itong nasa likod na to, yung kabilang side nito, ito pa yung mga ginagawa. Dun sa kabilang side, meron ng alam kong fully finished na building. At kung di ako nagkakamali, na sa 2,000 plus na unit yung gagawin nila dito sa pabahay na to. Ito yung South Sabana. So ito yung kabilang side. Di lang natin din alam, no? Kung itong lugar na to ay magkakaroon to ng access o daanan papunta diyan kasi makikita niyo merong parang dinaanan na rito papunta dun sa likod. So puntahan nga natin. Ito lang yung ito lang kasi yung National Road na. So katapat siya ng Naik Memorial Park, 'di ba? So silipin nga natin dito. Kung may access ba ito papunta dun sa pabahay. Di natin alam, no? Malay nyo, baka lalagyan din na, pero parang mas malayo na ito rito. Kung kaysa doon sa main entrance, yung magiging daanan dito, parang nalalayuan ako dito, compare doon. Pero malay mo, baka bigyan din ang isa pang daanan o access papunta dito sa pabahay ng gobyerno. Depende sa contractor, sa design ng South Sabana. So maaring hindi, maaring pwede. At so mukha nga itong daanan din kasi mukhang nakakonek papunta doon. O pwede, medyo masukal na, wag na tayo magpersa. Napakadamo na. Pero tingin ko parang isa pa itong access papunta doon sa pabahay ng gobyerno. At dito makikita rin natin na merong ng patubig, nilagyan na, binakuran na nila. No? So nakabakod na yan, papunta doon, paikot. At merong patubig, no? Para sa mga palay siguro. Kasi malawak na lupain to dito Okay? So ayun. Lipat tayo ng kabilang angle naman, ari ko. Mabato kasi kaya medyo para tayong nangangap. Ewan ko nakikita niya yan, no? Ayun lugar, ito yung lugar. Ito ay, kung di ako nagkakamali, simbahan niya, no? Yung building na yan. So, Jesus Christ ata yan, no? So, okay, lipat naman tayo ng ibang angle. So, ito na yung palabas na tayo ng National Road. Dito tayo galing sa loob. Ayan. At lalabas na tayo dito. Galing tayo ng way ng papuntang Maragondon, Ternate.
So ito yung daan natin, papunta na ito ng Manila. So ito yung kalsada niya. Oh, Holy Trinity Bible Church pala yan, oh. Tapos yan yung pabahay lang. Kabila. Napakalapit yan. Dito sa highway. Walking distance lang talaga, promise. Pagka nandito kayo. Pagka naman kayo ng Manila, mabilis din lang kayo makakasakay kasi nga ang daming bus na biyaheng papuntang PTEX. So yung kasi yung pinaka-terminal sa Parañaque. So paglabas nyo lang dito sa highway, ay na yung mga bus na yan, oh. Mga biyaheng PTEX yan. Papunta ng Maragondon. Kahit ito nakaparada na yan. Mga biyahe yan papuntang Manila, papuntang PTEX. Okay. So malapit na. Usually napakalawak. Yung pinagalingan natin doon ay medyo may kalayuan din. Yung lalakarin natin. Ibang ang side kasi yung pinakita ko, parang likuran na yung makikita nyo rito. Kita nyo yan, di ba? So, doon pa sa kabila na yung malayo-layo pa. Parang mga ilang metro. Okay, so ito na yung kanto. No, papasok, papunta doon sa South Sabana. Yung mga nakakasalubong natin, mga galing Maynila, yan. So, ito yung uwi natin na yan. Papunta tayo ng Manila. So, ayan na yung mga bus na nakaparada na yan, no? Mga biyaheng PTEX yan. Okay, so ito na yung entrance. Ang lapit pala dito kumpara doon sa kabila pagka ginawang daan to. Kasi ilang kimbot lang, ito na siya. Yun yung main entrance. Kita nyo yan? Ayan na. Ayan na yung main entrance. So ito na yung lugar ng Golden Sunrise. So shoutout doon sa mga nagre-request. Pasensya na kayo. Kung hindi natin agad-agad nagagawa ng video yung South Sabana. So ito yung design niya. Ganda, no? Yayamanin talaga yung dating, eh, oh. So, yan yung development, yung corporation, no? O, shoutout kay Sir Senya na merong mabuting kalooban na talagang pinakikita niya sa atin yung mismong paggawa, no? Na itong tatlong pabahay na to, yung design, yung laki, at saka siyempre yung mga materialis, nakita natin kung paano ginawa. Eh na masasabi naman natin talaga napaka-trusted talaga. So ganyan, napakadaming building niya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang dami, parang nasa 20. So 20 building times 2 kasi kabilaan niya na yan, no? Times 2. So parang 42. So ito yung mga design. Ito yung hagdan. Wala lang siyang elevator. So ito yung hagdan para doon sa mga PWD. So sa gilid ng mga building, both side yan. Both side meron. Tsaka, napaka-galing din ito kasi ang lapit lang sa highway. Ayan lang, oh, yung main road. Oh. Yan na. Tapos ito na siya. Lakad ka lang. At ganito yung scenery. Napakaganda. At makikita nyo naman itong design talaga. Oh. Ganda. So, yung parkingan, meron tong ginawang parkingan para doon sa merong mga sasakyan, yung medyo rich na. So, dito, hinighlights din na nila yung hagdan para sa mga PWD. Ayan, o. Ganyan sa kaganda. So, ito yung parang fat walk. Ito, fat walk. Medyo sira-sira na nga lang kasi yung tarpaulin. Pero dito, pinakita niya na talaga yung design. Tapos, meron basketball court. Ayan, o. Kumpletos Ricardos. Kung magja-jogging ka naman, ikutin mo lang itong area ng pabahay na to. Talagang solve ka na. Kahit dito, kung gusto mo lumabas, kahit dito sa lugar na to, maraming nagja-jogging na mga local dito sa lugar na to. So, basketball court. Dito naman, playground. Ayan, o. Meron din playground para sa mga bata, sa mga chikiting. Diba? Ganyan siya kaganda at design. Kaya kapag natira kayo dito, tingin ko naman di na rin kayo magsisisi pa dahil kumpletos Ricardos. Ang medyo ano lang dito, yung transportation talaga. Pero tsaga-tsaga na lang, meron naman kayong magandang bahay. Kung hindi naman makakain yung bahay, hindi naman na kayo mangungupahan sa bahay. Kung nangungupahan kayo, yun na ipabili nyo ng pagkain. Di ba? At least merong maayos at magandang bahay na. Ito na lugar. So ayan na yung pinaka-entrance niya. Magpapaalam tayo sa mga bantay din sa mga gwardiya kung pwede tayong mag-video sa harapan lang. Hindi tayo kasi nakapagpaalam sa ano. Although
na-meet na naman natin si Sir Arbisin, no? Inaload naman niya tayo na mag-video. Kung pinayagan, takapag-video, meron nga tayong video dito sa pabahay na to, parang 5 months o 6 months ago. Kung di ako nagkakamali yung video natin na to. At ayun, kung mag-update nga tayo, pupunta nga lang daw nga tayo doon. Pero siyempre, kailangan natin magpaalam. So sa ngayon, gusto ko palang ipakita sa inyo yung harap, no? Surprise na muna yung loob kasi nakita naman na natin yun eh. So makikita pa natin kung ano pa yung develop. Ito yung entrance, oh. Di ba? Ito yung entrance, ayan, oh. Kikita nyo yan. Yung pa yung kabila. Na parang wheels yan o ano na ng tubig. Tapos ito na yung parang finished product na nung entrance. So merong guardhouse at may gate both side. Dalawa daanan ng mga tao, entrance and exit. So napakanda, napaka-exclusive talaga nung dating. No, nung pabahay na to ng gobyerno. Although dito may entrance na to, masasabi ko napakaganda talaga ng pagkakadesign niya. Nakita rin naman natin yung unit, yung kwarto na meron dalawang room, merong family room. Tawag dito. O tama siyempre sa mag-asawa. Tapos meron sa mga anak sa kabila. So double deck at malalapad. Meron ding sala na masasabi kong maganda na rin, maayos na, meron ng CR na complete na, no? Naka-tiles, may shower, so may faucet, kumpleto na. At meron pinaka-washing area, so kung maglalaba ka. So ito na yun siya. Ito na yung main entrance niya. So try natin magpaalam, baka pwede tayong payagan, kumuha lang dito sa harap. So ito na yung harapan niya. Ito na yung entrance. Ayun lang yung yung National Road. Paglabas nyo dyan, marami ng biyaheng papuntang Manila, papuntang PTEX. So hindi napakahirap ang transportation papunta dito. Siguro pagka matraffic, galing kang PTEX, mga 2 hours, no? 2.5 hours, nandito ka na. Pagka wala, mga 1.5 hours ay kayang-kaya. Kung papasok ka naman, kung mga daling araw, depende sa sa driver. Kasi yung mga ibang bus, halos wala pang 1 oras, kaya na nilang biyahe magmula rito papunta doon sa PTEX. Noong mga alas 4, ang biyahe ganyan. Pero kapag gabi na, pagka galing ka Manila, gabi na, yung mga 8, 9, maluwag na yung biyahe papunta rito. Pero pagka medyo rush hour, mga 5, 6, medyo traffic pa. No? So ito na yung lugar, ito na yung mga additional niya na ginagawa. So ito yung entrance. At dito sa kabila, dito sa harap, meron ng itatayong panibago na naman building. Oh. So ayos, meron din palang CR dito sa entrance. Oh. May CR na ginawa. Oh. Ang galing, no? Parang pinaka-reception. So ito yung dun sa design, parang ito yung magiging entrance, no? O depende, exit. Tapos dun sa kabila naman yung entrance. Ito naman siya sa kabila na to. So yun, makikita natin yung bali 3 building na yan. Yung kanina sa kabilang side, may 2. Tapos itong sa kabilang side na to, ito naman yung 2. I-zoom nga natin para makita ninyo. At itong nandito na sa harap, meron ng iba tayong bagong mga bahay. Kasi may mga poste na. May mga poste na. So ayan, isusum natin. Oops, ayan o. Ayan, ito bagong itatayong building na may mga poste na. Kikita nyo yung mga materyales, no? Yung mga bakal. Kung gaano kalalaki. Tapos ilang poste yan, halos magkakatabi. Parang, aywan ko, 2, 3 metro lang ata yung pagitan niya ng poste. Yung sa harap. Tapos, siksik talaga. Tapos makikita nyo yung kabila naman din. Itong kabilang poste na yan, papunta sa kabilang poste na napakalapit. Yung poste na to, papunta dito sa kabilang poste na yan, ay napakalapit din. Kumbaga, siksik talaga yung yung pinakapundasyon nung pabahay. Kaya sasabi kong napakaayos at napakatibay nitong tinatayong pabahay ng gobyerno na dito sa Maynay, Cavite, yung South Sabana. Napakagaling. So tuloy-tuloy yung pag-aayos, tuloy-tuloy yung pagkagawa. So hopefully, bago masira o sirain ng mga project ng gobyerno, yung mga bahay ninyo, malipat na kayo dito o matransfer na kayo dito kasi baka mamaya nasira na yung bahay ninyo, napalis na kayo sa lugar, hindi pa kayo nalilipat dito. Ayun pa magkakaroon ng question mark na malaki. So lipat naman tayo sa kabilang angle naman.
Tayo sa kabila, yung kabilang side. Alam ko meron kasing ginagawa at ito yung kanyang pangalan. At makikita nyo ito, gustong gusto ko tong design na to, no? Yung parang yung natural formation sa mga dagat na inano ng mga alon, yung ng kusa, parang ganun. Basta, ewan ko, nagaganda na ako. Maganda yung pagkakagawa niyan. Talagang, so ito yung kabilang side niya. Dito, halos, ang laki pala ng naging development, no? Magmula ng makapag-video tayo dito. No, nung makuha na natin lahat sa loob. Dito ito, ang dami na ring mga tinatayo. Nakapag-pundasyon na sila ng mga poste. Yung pundasyon nito, hinukay nila yung gitna. Tapos sinemento nila sa ilalim parang mga lampas tao. No? Yung pagkakagawa. So, ayan, no? Ayan, may mga format na. So, ayun yung kabilang side na yun, no? Tapos, parang ilang building na ito, ilang pundasyon to, 1, 2, 3, 4. So, at saka ito pa dito sa harap, kakaroon. Doon naman sa kabila na yun, no? Private subdivision yan. Hindi ako nagkakamali, Leonora. At dito makikita rin natin may mga poste na ng kuryente. Halos kumpleto na rin, no? Baka bukas makalawa, lilipat na rin kayo dito kahit na ginagawa pa yung mga ibang building. So malalaman natin yan o malalaman nyo yan kapag dating na ng oras, kapag dinimulis na yung mga bahay ninyo para sa pagbibigay dahil sa mga proyekto ng gobyerno. Alam ko kasi yung mga naapektuhang ng mga residente sa ginawang LRT, no? Sila yung mga marireliquid dito sa tatlong palapag na pabahay dito sa Naik, Cavite. So ayan siya. Ganyan sa kalapad, oh. So ayan yung building. So ito yan, may pintura na, halos finished product na. Finished product na yan, nakita natin na malaki rin talaga yung kwarto para sa akin. Ay, malaki din yung kwarto para sa akin nung tatlong palapag na pabahay na to. No, yung unit. Kasi may 2 kwarto eh. Tapos may sala ka pa na kahit pa paano maluwag din naman. Eh kung talagang sadyang malaki yung bahay mo, maliliitan ka. Pero kung ordinaryong mamamayang ka lang din talaga, kung katulad ng mga light material yung bahay mo, masasabi kong maayos at maganda at maluwag itong tatlong palapag na pabahay dito sa may Naik, Cavite, itong South Sabana. Napakaganda usually, ang ganda ho talaga. Para sa akin ewan ko po sa inyo, pagka nakita nyo yung actual, no? At saka yung lugar nito, sa akin napakaganda kasi ang lapit lang sa highway. So hindi na kayo magtatricycle kasi dito walang jeep. So tricycle yung main transportation. So ayun yung Leora ata na private subdivision. Kapitbahay nyo lang. So mas nauna pa kayo sa highway kaysa dyan sa private subdivision na Leora. So ayan siya. Ito yung lugar. So lipat tayo ng ibang angle. Okay. So ayan na. Lipat tayo ng kabilang angle. Okay, so ito yung, hindi ko alam kung entrance exit yung nakita natin sa design, yung nasa tarpaulin, yung nasa gilid lang nito, nandito lang sa gilid, kabilaan, so ito siya. Tapos yung kabilang side naman doon, tapos ayan yung guardhouse, no? Merong CR. At dito, ito yung, tingnan natin yung kabilang angle nitong mga gagawin ng poste. Umaga po. So ayan na, halos ang dami ng naging development niya. Magmula nung na-invite tayo ni Sir Senya, no, na mabidyohan natin ng buo yung loob ng mga building, mga unit. At ngayon ito parang mga poste na, ang lalaki, titibay, ang kakapal ng mga poste talaga. Kaya masasabi natin yung fundasyon nitong tatlong palapag na pabahay, napaka-konkreto, napaka-solid. So bali ilang na to, fundasyon niya, 1, 2, ang dami. Parang ganun na kadami. So sana, yun lang, wish ko lang na pagka sinira na yung mga kabahayan ninyo, sigurado nang ililipat na kayo dito.
Kasi baka nawasak na yung bahay ninyo, eh, hindi pa kayo nalilipat dito, eh, question mark. Nakakadalawang ulit na akong nagsabi niyan. So, shout out dun sa mga nag-request kung ano na yung update no, nitong pabahay na tatlong palapag dito sa Naik Cavite, yung South Sabana, especially dito sa South Sabana. Doon naman sa Golden Sunrise, aywan ko, parang napakahirap nilang ipakita kung ano na yung ginawa nila, kung paano nila ginawa yung tatlong pabahay na yun, kung gaano nakalaki. No? Well, kapag na-turn over na yan sa inyo, nalipat na kayo doon, baka magkita-kita tayo na nasa loob na kayo at mabidyoan ko na rin na nandoon na rin kayo, nakalipat na kayo. Hindi ko alam kung bakit ganun sila ka-stricto ron kumpara dito sa South Sabana. At siyempre, meron pang plant box. Ganda, maganda. Usually, ang ganda talaga ng design. Pagka nabuo talaga to, masasabi ko talagang para kayong mga yayamanin na yung dating ninyo. Sino ba magsasabi na itong tatlong palapag na pabahay, especially itong South Sabana, eh, pabahay ito ng gobyerno? Kung walang idea yung mga tao na makakakita nito, eh, hindi masasabi ho talaga. At saka yun, ang lapid din ng private subdivision, yung Leora, dito sa tatlong palapag na to. Ito eh, ilang kembot mo na, highway na. Diba? Kumbaga, pagsakay mo lang ng bus, pagbaba mo, mga ilan lakad ka lang, nandito ka na sa pabahay ng gobyerno dito sa South Sabana. So, yung main transportation dito, tricycle. So, medyo mabigat yun kasi 25 to 30 pesos, no, yung pamasahe bawat isang tao. Papunta doon sa palengke, yung mga mangyayari. Okay? So, ayun yung update natin dito sa may South Sabana na tatlong palapag na pabahay ng gobyerno dito sa may Naik Cavite. Hindi ko alam kung part pa ito ng Malainin Bago, no? At siguro meron pang parang pond dito. May tubig yun. Baka lalagyan ng, ano ba yun, yung malalaking isda na pang aquarium, katulad dito. Although may mga isda na siyang maliliit. Ayun may mga isda nang lumalangoy-langoy. Hindi natin alam kung gagawin din to yung parang, ano bang tawag, mga koi fish. Pero pagka nilagyan nila to, ginawang ganun, parang ganda. Saka yung makikita nyo yung design, no? Ganda, gandang-ganda ko dito. No? Galing ng pagkakaayos nila. Parang coral type siya, yung dating. Okay, so yun. Shoutout nga pala doon sa mga nag-request. Pasensya na kayo ha. Medyo natagalan lang tayo na makapag-update dito sa pabahay ng gobyerno, yung South Sabana. Dahil ba mga ginagawa natin? Kung ano-ano mga ginagawa natin. At nakita na naman ninyo yung loob. Kung napanood na ninyo yung unang video natin, nakakapasok talaga tayo, nakuha natin na malapitan, yung unit mismo, and then yung lugar, eh, may idea na kayo. Sa ngayon, halos isa na yung fully finished, partial finished product. Tapos may mga ginagawa na, yan, mga poste na. So yung poste niyan, hinukay, tapos nilagyan ng poste, nilagyan ng semento, yung ilalim, ganun, no? Ganun yung, nang makita ko yung mga pundasyon niyan. Kaya ang galing, talaga kung bagay yung pundasyon niyan, eh, hindi basta-basta. Talagang napakasulit. So, shout out sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood, sa mga nagsishare. Siyempre, sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. So, shout out ayan, makikita nyo sa screen yung mga pangalan nila. Thank you po sa lahat.